Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Morning, morning. Okay po. Muli po, batiin natin yung ating mga katabi ng masaya at nagagalak. Sabihin natin sa kanya, Merry Christmas! Okay. Ayan. Salamat po sa Lord. Mali ba natin palakpakan po ang Panginoon po sa umaga po na ito. Glory to God! Glory to God! Salamat po sa Diyos. Ayun po, nandito sa ating series na The King Has Come. Last Sunday po natin ito sinimulan. By the way po, ang ano ko lang po sa inyo, no? Parang friendly reminder lang po pala, no? We can come much early po dito sa ating church. Para masaya po tayo nagsisimula kasi parang minsan konti lang. Kaya, friendly reminder lang naman po yun. Okay? Amen ba? Amen ba? Amen! Yan. Para, ano po, we can start together po. Anyway, and naranasan niyo na po ba, may tanong po ako sa inyo, naranasan niyo na po ba na meron kayong nasirang bagay tapos pinaayos niyo po? Okay, nasirang bagay, nirestore niyo po. Sino po nakakaranas na? Sa kamay, okay. Ngayon kasi parang uso yung mga nirestore na gamit po, di ba? Yung mga, for example po, itong yung sapatos po na ito, Jordan shoes po. Napakasira na, lumang-luma na. Pero inayos po. And then, sobrang ganda na po. Sobrang ganda na po ng sapatos, no? Galing. And, ito, alam ko, napanood nyo na ito sa TV. Paborito ni Brother Joe dito. Yung palabas natin sa GMA na The Restoration King, di ba? American Restoration. Siyempre, sa mga matatanda na, naabutan nyo pa yan. Di ba, meron silang mga gamit na inaayos, mga sasakyan, tapos inaayos nila na napakaganda na po, no? And bakit po ba natin pinapaayos yung, meron tayong mga bagay na gusto natin ipaayos, ipa-restore. Bakit po ba natin pinapaayos? Kasi, bakit po? Okay, kasi mahalaga, no? Merong sentimental value. Siguro wala pa tayong pambili. Okay, okay naman. Mahal yung bagay na yun. Kaya ayaw nating masayang. Gusto pa nating magamit po. Now, yung gusto po nating i-share po ngayon sa umaga na ito that Jesus is the King of Restoration. Gusto ko pong i-focus po yung message po natin sa umaga na ito that Jesus is the King of Restoration. Hindi pa yan yung title, pero gusto kong malala nyo na si Jesus is the King of Restoration. Kaya niyang isaayos ang lahat ng bagay. No? Ibalik sa dati. In fact, brand new yung gusto ng Panginoon. Ito po yung title natin na yun. Ngayon, no? God can restore what we cannot restore on our own. Now, God can restore what we cannot restore on our own. Masahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Okay. By the way, bago tayo magpatuloy, ano po ang message natin last week? Sabi kasi nila, tandaan niyo yan. Ano po? The Lord remember Okay, yan. Okay. Yung message natin ngayon ay parang tawag dito, parang random, pero iisa lang po ang pinagmumulan po natin na aklat, which is the book of Zechariah. And today po, tandaan po natin to, no? God can restore what we cannot restore on our own. Kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang ibalik sa ating sariling lakas. Of course po, may mga bagay dito sa mundo na pag pinaayos natin, kaya nating ayusin. Pero may mga bagay po sa mundo na ito, sa buhay po natin, na pag nawala na, we cannot restore. Kaya hindi natin kayang ibalik po on our own. Kaya yun po yung mensahe po ng Diyos dito sa Book of Zechariah. Alam natin, yung Book of Zechariah, sila po ay nasakop sa Babylon, Persia, tapos bumalik sila, na nadaktan nila yung kanilang city na sira, yung temple sira din po, pinaayos pero natigil. Kaya ang sitwasyon po nila dito, sabi natin last time, they are in ruin, no? Sira sila, wasak sila, discouraged sila. Yun po yung sitwasyon po nila dito. Pero sa chapter 1, merong promise ang Diyos sa kanila. Ito yung promise ng Diyos sa kanila sa verse 13.
may sinasabi si Yahweh sa anghel na kausap ko, mga salitang nakakaaliw at makakapagpalakas. No, the message, kaya ito po yung message ng Zechariah, a message of comfort and encouragement. Nakakaaliw at makapagpapalakas ng loob. Pagkatapos sinabi naman sa akin ng anghel, ito ang pinasasabi ni Yahweh, labis ang aking pagmamalasakit sa Jerusalem at sa Zion, at malaki ang galit ko sa mga bansang palalo, pagkat labis na ang pahirap nilang ginawa sa akin. This is the message po na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kasi, bakit po nawasak ang Israel? Bakit po sila nasakop? Because of their disobedience. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Diba? Pero ang message sa kanila ng Panginoon, kaya nga sa mga previous verses sabi doon, sobrang galit ako sa mga ancestors nyo, yung mga ninuno ninyo, dahil sa pagsuway nila sa akin. Pero ang message ni Lord, no, after na makabalik sila, hindi na nag-end doon na pagalitan sila, kundi merong message of comfort and encouragement sa kanila. No, na makakapagpaaliw at makakapagpalakas sa kanila. This is the message po. Even po, tayo po ay meron tayong mga pagsuway sa Diyos, meron tayong pagtalikod sa Panginoon, grabe pa rin po, mas malaki pa rin po yung pagmamalasakit ng Diyos. Yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya sabi dito, yung the zeal of the Lord. Yung zeal is yung passion of God, yung mercy of God. Kahit sobrang laki ng pagkakasala ng Israel, mas malaki pa rin po yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba mayroong nga nagsabi, ang kasalanan ko ay kasing laki ng bangko. Pero mas malaki, kasing laki ng karagatan, yung pag-ibig ng Diyos, yung awa ng Panginoon. Kaya, ito yung message ni Lord, that God can restore, no? Yung mga bagay na nawasak, nasira. I don't know po sa buhay natin, sa personal life natin, baka merong mga bagay na nasira in the past, and aminin natin sa hindi. Aminin natin sa hindi, sa akin po, inaamin ko na yung mga bagay na nawala, nasira sa buhay ko in the past, is sarili kong kagagawan, no? Pero, the message of God is this, no? Kayang i-restore, kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay na nasira, nawasak, nawala. Amen po ba? Now, ano yung mga bagay na pangako ng Panginoon dito? Bigyan po, napakaganda. Sabi sa verse 16, kukupkupin kung muli ang Jerusalem at ang aking templo ay muling itatayo, ibabalik ang dating sukat at kayusan nito, muling sasagana ang aking mga lungsod, ang Zion ay muli kong papatnubayan at hihirangin ang Jerusalem. Kaya po, mapapansin nyo, 4 na beses binanggit yung salitang muli. No, muli, ibig sabihin, ibabalik kong muli, itatayo kong muli, pasasaganain kong muli, kukupkupin kong muli. Ibig sabihin, si Lord, ang mensahe niya, is i-restore niya yung mga bagay na nawala at nawasak sa buhay po nila. At ganoon din po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya number 1 po, ano ba yung kumbaga yung pangkalawakang message po dito na in relation po sa ating sineselebrate po na Christmas po ngayon. Kasi sabi dyan sa verse 16, kukupkupin kong muli ang Jerusalem. Ibig sabihin, ibabalik ko ang Jerusalem sa akin. Kaya number 1 po na nire-restore ng Diyos, nakaakibat po ng mensahe po ng Pasko. Number 1 is God restores our relationship with Him. Pinapanumbalik ng Diyos ang ating relasyon po sa Kanya. No? Kaya, yung mensahe dito ay hindi lang yung city yung nire-restore ng Diyos, hindi lang yung temple, kasi alam natin, no, na ang tao, nung wala pa si Christ, is separated tayo kay Lord because of sin. Dahil sa ating mga pagkakasala, yung humanity po, separated from the Lord because of sin. Sin broke our relationship with God. No? Kaya, bago dumating si Christ, ang tao, distant sa Diyos. Ang tao, silent sa Diyos. Ang tao, full of darkness. Ganun yung relasyon natin, no, sa ating Panginoon. Pero nung Christmas po, ito po maganda, nung Christmas, God made the first move. God made the first move.
Hindi tayo yung lumapit sa Diyos, kundi siya yung bumaba sa atin. Kasi gusto niyang ibalik, i-restore yung nawala sa atin. Unang-una po, yung pinakamahalaga, yung ating relasyon po sa Kanya. Amen? Kaya sabi sa Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ito po yung primary purpose po ng Diyos kung bakit may Pasko po. Kasi gustong i-restore ni Lord yung nasirang relasyon natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, our greatest problem is not physical, is not financial, is not kung meron pa tayong ihahanda ngayong Pasko, o kung gaano kadami, o magkakasya ba yung 500 pesos. That is not our main problem, primary problem. No, ang primary problem natin is our sin. We are separated before the Lord because of our disobedience. Yung mayor po namin, alam po dito, namigay na no? Yung mayor namin po, yung mayor namin nakikusap, no? Si Mayor Mato, sabi niya, pagpasensya niyo na po, wala kayong may bibigay talaga. Pero meron naman siya mabibigay na isang balot ng spaghetti, no? Pero ang sabi niya kasi, wala masyadong budget. At the same time, merong pinaproject po ang Tansa na libreng hospital na walang cashier. Hopefully, hindi naman tayo maasa din talaga, hopefully, no? Pero we are praying na yun ang maganap sa takdang panahon po sa bayan po namin. Sa amin po yun. Okay? Okay. And then, gusto ko lang yung parang mentality na sakripisyo muna tayo ngayon kasi merong magandang blessing sa hinaharap, no? And hindi ko naman po binibida yung mayor po. By the way, si Mayor Matlo po ay background niya, Christian family siya. Kaya malapit ko sa mga pastor, nagbe-bless sa mga pastor, nagpapapray talaga ito sa mga pastor. Sana may true believer talaga siya, no? Pero, ang gusto ko lang po sabihin sa atin, no? Beyond our physical problem, our hungerness, beyond sickness po, meron tayong matinding problema. And that is our spiritual condition. Malayo tayo sa Diyos. At gusto ng Diyos na ibalik yun, i-restore yung ating relasyon sa Kanya. Ano ba yung pinoproblema natin ngayong Pasko? Sana po, maisip natin, malapit ba ako kay Lord? Di ba? Meron ba akong maayos na relasyon sa ating Panginoon? Maganda yung story sa Mark chapter 2. Si Mark kasi walang kwento ng Christmas. Diretso na sa ministry ni Lord, no? Ni Jesus. And then merong isang kwento doon na merong 4 na magkakaibigan. Binutas nila yung bubong para maipasok yung kaibigan nila na may sakit para risado. And doon nung nakita ni Jesus yung pananampalataya ng mga tao. Sabi sa verse 5, sabi niya, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong makasalanan, ang mga kasalanan mo. Hindi agad sinabi ni Jesus na, anak, pinagaling ka sa iyong sakit, yung pagiging paralyzed mo. Kundi ang sinabi ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Why? Because ang number one problem ng tao na ito is not yung physical condition niya, kundi yung spiritual condition niya. Malayo ng tao na ito, malayo sa Diyos. Malayo ng tao na ito is walang Diyos sa kanyang buhay. Kaya binigay sa kanya yung pinakamahalagang blessing po, yung kanyang personal na paggaling, spiritual healing po sa kanya. Kaya mga kapatid, masolve yung problema natin sa physical, financial, dapat hindi natin makalimutan, no? Na sinolve ni Lord, no, yung spiritual problem natin. Baliwala po lahat mga kapatid kung okay tayo physically. Baliwala po kung okay tayo materially kung ating spiritual condition ay malayo po sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, if you feel today na malayo kay Lord, no, tandaan mo palagi, tandaan mo, kung malayo ka sa Diyos ngayon, if you feel that, si Lord ang unang humakbang. Si Lord ang humahabol sa iyo para maibalik yung relasyon mo sa Kanya. Despite of our disobedience kay Lord, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Pangalawa po,
sabi sa verse 16, sabi doon, kukupit ko kayong muli, at sabi sa pangalawang salita, at ang aking templo ay muling itatayo, ibabalik ang dating sukat at kayusan nito. Kasi yung temple po ng Jerusalem is a symbol of their identity, yung kanilang pagkakakilanlan. Kaya mahalaga po ang templo. Kaya nung si Solomon po naghari, napakaganda yung templo nila. Yung temple po is a symbol of God's protection and blessing po sa kanila. Kaya nawasak yun, winasak yun. Kaya nung nawasak sila, parang yung kanilang, kasi yung religious center nila nawala. At doon sila kilala, doon sa kanilang Diyos, doon sa kanilang pananampalataya, at nawasak po yun. Pero anong pangako ng Diyos sa kanila? Muling itatayo ko ang temple. By the way, una, naitayo po yung temple in the time of Solomon. Nawasak po ng Babylonia. Tapos dito po, natayo po nila. Pero dito kasi na-delay yung pagtayo eh. Kaya kung mamabasa niyo po sa Haggai, na-delay yung pagtayo. Pero ang promise ni Lord, itatayo po muli. Pero AD 70 po, nawasak po ulit yan. AD 70. And God is talking not just the physical temple in this verse, but God is talking the spiritual temple. Yung identity ng mga anak ng Diyos. Kaya po, number 2 na ni-restore sa atin ng Panginoon, God restore our identity. Pinapanumbalik ng Diyos ang ating pagkakakilanlan. Amen po ba? Tayo dati, nalala ko po dati, nung wala pa ako kay Lord po, walang direksyon yung buhay ko eh. Kahit sino, sinasamahan ko para lang maging masaya ako. Ganun yung buhay ko po dati. High school po ako. Kasi parang sa sarili ko, parang hindi ko naman hindi naman naitatag sa sarili ko kung sino talaga ako eh. Parang meron lang akong pakialam sa sarili ko nung naging Kristiyano ako eh. Of course, meron akong pangarap. Of course, meron akong gustong marating sa buhay. Pero hindi pa ganun katatag yung aking pagkatao nung wala pa ako kay Lord. Kaya po, naalala ko, yung mga kaitropa ko rin dati, kahit sino na lang eh, kahit nga minsan masama yung ginagawa nila, okay lang ako kasi hindi ko naman kilala yung aking sarili. Pero alam niyo po, papasalamat ako sa Panginoon, way back 2002, Christmas din po yun, niyaya kami ng kaibigan ko, sabi sa akin, punta tayo sa church, akala ko nga sa Catholic Church eh. Nung pumunta kami, born again church pala, doon sa Emmanuel World Mission Church. Way back 2022 po yun. And then, napunta ako doon sa church. And kaya ako nagpatuloy din sa church na yun. Kasi yung lola niya, kasi dati, nagtitinda kami ng pandesal. At yung pandesal na yun, pag nagkapera kami doon, pinaka-computer shop namin. Nagka-Counter-Strike kami. Ewan ko kung naalala niyo dati yung Counter-Strike. Yun yung mga laro namin dati. Counter-Strike. Actually, dati nga, yung pastor namin, binibigyan kami ng pera eh. Binibigyan kami ng pera, tapos pinapa-Counter-Strike namin. Ganun yung, parang libangan namin dati. Pero alam niyo po, naalala ko si Ate Fe talaga. Kasi, binibili niya yung, pag hindi naubos yung pandesal namin, binibili niya. Tapos, kami din kakain. Kaya pag niyaya kami sa simbahan, tuwa-tuwa kami, pumunta talaga kami. And doon po nagsimula yung nakilala ko ang Diyos, doon na-build yung pagkatao, yung identity ko. No? Kaya kung wala talaga sa Diyos, hahanapin mo yung pagkatao mo sa maraming bagay. No? Sa relasyon, sa kaibigan, sa material na bagay, sa success, kung wala ang Diyos. Kaya si Lord, ang nirestore niya sa atin, yung ating pagkatao, yung ating pagkakilanlan. Ang ganda po, sabi sa chapter 3 verse 4, sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan, yung maduming kasuotan doon ni Joshua, pinakita kay Zechariah. Bumaling siya kay Joshua at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at gayoy binibihisan ng magarang kasuotan. No, pinakita ng Diyos through Zechariah na si Joshua mayroong maduming kasuotan, pero hubalin mo yun at bibihisan ka ng magarang kasuotan. It's a picture of our old life. Dati marumi tayo, no? Dati gulat-gulanit yung ating pagkatao, pero nung nakilala natin ang Diyos, tinanggal ng Diyos yon.
at pinalitan ng magarang kasuotan. Malinis na kasuotan. Maayos na kasuotan. Di ba? Yung prodigal son, madumi siya. Di ba? Pero sabi ng ama sa kanya, hubalin at palitan. Kasi siya yung aking anak. Amen po ba? Kaya ano po ba yung identity natin sa Diyos? Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 7. Bago palikhayin ng salibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Sino daw po tayo? Sa harapan ng Diyos? No? Tayo daw po ay pinili na ng Panginoon. Pinili ka na ng Diyos. Sino daw po tayo? Tayo daw po ay mga banal at walang kapintasan dahil kay Christ. Pag tinignan tayo ng Panginoon, napakalinis natin sa harapan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya. Sino daw po tayo? Mga anak tayo ng Diyos. Diba last month, yun yung pinag-aralan natin. At ano pa po, sa gayon, ay purihin na ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahan na sagana niya binigay sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na anak. Sino daw po tayo? Tayo daw po ay tinubos ni Kristo. No, binayaran tayo, tinubos tayo, nakasanla tayo dati, pero binigay niya yung buhay niya para sa atin sa magitan ng kanyang dugo. Sino daw po tayo? Tayo daw po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ganon po yung identity natin. Ganoon kasagana ang kanyang kalooban po sa atin. Kaya mga kapatid, God restores our identity. Before, we are sinful. We are disobedience. Dati, sira yung ating buhay, madumi tayo sa harapan ng Panginoon. Pero mga kapatid, tayo po ay pinili ng Diyos, tayo po ay mga banal, tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya ang saya. Masaya ba kayo? Yes. Ang saya, di ba, maging anak ng Diyos? Kasi itong mga bagay na ito, we cannot restore it by our own. Hindi natin kayang, gawa ng paraan to. Pwede nating pagtagpi-tagpiin. Di ba yung ating pagkatao, pwede nating takpan ng ibang bagay. Di ba minsan, tinatakpan natin yung ating sarili ng ibang bagay para lang makasunod sa mga bagay-bagay. Pero ang Diyos, ang ginawa sa atin, hindi tayo tinakpan-takpan, pinagtagpi-tagpi lang. Kundi ang Diyos ay God restore and renew our identity. Amen? Kaya, pwede ba natin palakpakan si Lord? Papasalamat po tayo. Kaya, ano sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17? Ano sabi? 2 Corinthians 5:17, alam natin to. Kaya kung sino ang nakipag-isa kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sa halip. Ito'y napalitan ng bago. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay bago. Ikaw ay brand new. Amen? Naniniwala ka ba? Wala nang dati. Bago yung hair niya, pero bago yung pagkatao niya talaga. Amen? Mga kapatid, because of Christmas, we have a new identity. Satan cannot condemn you of your past anymore. No? Si Satan, in fact po sa Zechariah chapter 3, si Satan nandun sa gilid ni Joshua. Kung nabasa niyo po itong nandun sa gilid ni Joshua. At si Satan, wala siyang ibang ginagawa kundi kinokondem tayo. Binabalik yung ating mga nakaraan, yung ating mga past mistakes. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Ganyan ba ang Christian? Ganyan ba ang nagsisimba? Ganyan ba ang papagamit kay Lord? Ganun ang ginagawa ni Satan. Pero lagi nating tandaan, no? We have a new identity because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, ikaw ay binago na ng Panginoon. Palakpakan niya natin si Lord. Praise God. Pangatlo, malapit na ako matapos. God restore our purpose. Pinapanumbalik ng Diyos ang ating layunin. Tingnan niyo po ang sabi ng salita ng Panginoon.
Sa verse 16 to 17 pa rin po, inisa-isa lang natin. Sabi dito, muling, basahin po natin. Amen. No, muling sasagana, muli kong papatnubayan ang at hihirangin ang Jerusalem. God does not only restore our relationship with Him, our identity, but God restore our purpose. What is our purpose? To become a blessing to other people. Amen po ba? That is our purpose. Kaya muli sasagana, muli kong papatnubayan. Ito po yung binigay ng Diyos kay Abraham. No? Ito yung purpose ng Diyos kung bakit ang Diyos ay pumili ng isang tao para maging pagmumulan ng isang bayang Israel. Tingnan niyo po ang sabi sa Genesis chapter 2, 2-3. Palalamihin ko ang iyong mga anak. Ito yung purpose ni Lord kung bakit humugot siya ng isang tao si Abraham tapos magiging bayan, magiging bansa. Sabi dyan, palalamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Yun yung purpose nyo. Hindi kayo para masakop, hindi para kayo maalila, maapi, no? Kundi ang sabi dyan, pagpapalain kita, Israel, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun yung purpose ng Diyos sa bayang Israel. I-bless ng Diyos at para maging blessing. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at sa iyo'y susumpa ay aking susumpain at sa magitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpalain. Yan yung layunin ng Diyos sa atin po. Maging blessing po tayo. Amen? Ngayong Pasko po, masaya po makatanggap po, di ba? Ayaw nyo Pero maganda din maging blessing tayo ngayong Pasko. Yeah, that is the spirit of Christmas. Not just to receive, but to become a blessing. And the best blessing that we can share to other people is Jesus Christ. The true message of Christmas. Tama? Tama po ba? Di ba ang Pasko, parang minsan, parang it's all about, celebration, it's all about party. Yung kausap ko ng pasto nung nakaraan, 3 parties na napuntahan niya. Puro napuntahan natin siya sa spaghetti. Sabi niya, daming party na. Pero alam niyo po, the message of Christmas is all about God restore our purpose. I-share po natin yun. Amen? Amen po ba? Tingnan niyo po, sabi ni Jesus, si Satan po, ninakawan niya tayo. Sabi ng John 10:10, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. But my purpose is to give them rich and satisfying life. Ayun yung purpose ni Lord. Di ba? Ang sabi ng Diyos, naparito ako para ibalik kung ano yung nawala. Naparito ako para ibigay sa inyo yung ninakaw sa inyo ng kaaway. At ang bagay na yon is yung the Zoe life, the rich and satisfying life, the quality of life, eternal life, a life that abundant life. Yun po yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Tama? Amen po ba? Hindi lang relationship kay Lord, hindi lang identity, kundi overflowing life. That is God's promise to every one of us. Amen. Mabilisan na lang po application. Mabilisan na lang po. Because God restored your relationship, anong dapat natin gawin? Na-receive niyo na ba yung si Jesus na-restore niya yung relationship niya sa atin? Anong dapat natin gawin? I-value natin yung relationship natin kay God by spending time with Him regularly. Tama? Huwag nating i-take for granted, okay, na niligtas ako ni Lord, okay, namatay si Lord sa akin. Huwag natin i-take for granted, i-value natin yung relationship natin by spending time with Him regularly. Lalo ngayong Pasko, have time to meditate the Word of God. Tama? Amen ba?
spend tayo, magbasa tayo ng basahin natin ulit yung mga Christmas stories kung paano tayo diniligtas ng Panginoon. Ano pa po? Choose reconciliation instead of holding on to hurt. No, choose reconciliation instead of holding on to hurt. Ibig sabihin, inayos ng Diyos yung ating relasyon sa Kanya. Tayo naman, ang gusto natin is iayos natin yung relasyon din natin sa ibang tao. Tama? This Christmas po is a perfect opportunity na makipag-ayos sa mga tao na hindi natin, mga nasirang relasyon sa Kanya, sa atin. Meron ba sa buhay natin ngayon na para bang hindi maayos yung relasyon natin sa kapwa, sa family, sa wala naman, praise the Lord, no? But if ever kung meron man, humakbang tayo at makipag-ayos tayo sa Kanya. Amen? Kasi si Lord nakipag-ayos na sa atin. Ano pa? Forgive others just as God has forgiven you. Kasi pinatawad tayo ng Diyos, tinanggap ulit tayo ng Panginoon, magpatawad po tayo. And lastly po, put God first in your decision, priorities, and daily life. Dahil si Lord, ni-restore na yung ating relationship sa Kanya, lagi nating isang guni, i-prioritize ang ating Panginoon. Ano pa po? Because God restore your identity, tandaan natin, ang halaga mo ay galing sa Diyos. Amen ba? Huwag sa mundo i-base ang identity o yung celebration ng Pasko. Praise God po kung meron tayong mga handa ngayong Pasko po. But praise God din kung simple na yung handa natin. Kasi alam natin kung sino yung ating pinagdiriwang ngayong Pasko. Amen? May bago man tayong damit o wala. Praise God kasi hindi naman dyan nakabase yung ating identity, yung ating celebration. Amen? Ano pa po? Mamuhay ng may confidence kay Christ. Kasi tayo, mga anak tayo ng Diyos eh. Tama ba? Dapat hindi tayo, sabi nga, palaging pinapaulit ni Sister Mabel, hindi tayo buntot, kundi tayo ay mga ulo. We are the head, not the tail. We have this confidence because Christ is in us, the Holy Spirit is in us. We have the Bible to guide us, kaya meron tayong confidence ngayong Pasko. Amen? Kaya pag kumanta kayo sa caroling, kandahan nyo. Kasi meron tayong confidence. Okay. Yan, sigit lang po, no? O, kasi yung iba kumakanta sa caroling, aming bahay, aming body. Para mga naghihintay na lang bibigay. Nalala ko yung bata habang kumakanta siya, nandito ako. Tapos, nandito siya. Tapos doon siya nakatingin, aming bahay, aming body. O, dyan na. Ay, tatakbo na siya agad. Okay. Ano pa po? Because God restore your purpose to become a blessing, understand and use your calling and God-given gifts. Gamitin natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Pasaganain natin ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen ba? Kaya sa mga nandito na hindi pa ginagamit ni Lord, pag-pray natin, next year Lord, sana po magamit niyo po ako. Okay? Sorry, nawala pala. Lord, sana po magamit niyo yung talento ko. Lord, sana po magamit yung gifts na binigay niyo po sa akin. Ano pa po? Align your work and service with His kingdom's purposes. Let every area of your life reflects God's plan and bring glory to Him. Whatever, sa pag-aaral, sana po, sa mga kabataan, no, nawa po ay mag-reflect si God at yung ating pag-aaral ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Yan, si Brother Daniel, pag nagluluto, di ba, parang reflect yung talento ng Panginoon. And alam niyo po, lahat ng bagay na nare-restore po, lahat ng bagay na nare-restore ay meron pong halaga. Amen ba? To restore something is costly. Lalo po, pag sobrang halaga ng bagay na yon. Tama ba ba? And ano yung cost ni God para ma-restore tayo? Ano yung bayad? Ano yung binayad ni God para ma-restore tayo? No? Our Lord Jesus Christ. God sent His Son
God sent His Son. It takes the Son of God, the life of of Jesus Christ, the blood and sacrifice of our Lord Jesus Christ, para lang ma-restore yung ating relasyon sa Kanya, yung ating identity, yung ating purpose po sa buhay na ito. Tama? Kaya, mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos. Ngayong Pasko, ipagdiwang natin ang Pasko na ito na merong kahulugan, ng merong meaning yung Pasko na ito. Ngayong Pasko, i-share natin si Jesus sa ibang tao because to restore something is costly. Very costly. Amen? God can restore what we cannot restore on our own. Let us pray po. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Lord, grabe yung ginawa niyo po, Panginoon. And sometimes, Lord, because ang Pasko, every year namin sineselebrate, minsan paulit-ulit, Panginoon, o paulit-ulit, Panginoon. And sometimes, Lord, nababawasan yung bigat, yung dahilan kung bakit namin sineselebrate ito. Pero Lord, salamat because, Lord, you reminding us, Lord,